Hi guys! Sa panahon ngayon, hindi na bago sa atin na makaramdam ng hindi maganda sa katawan. Lalo pa at uso na ang iba't ibang sakit dulot ng masamang panahon, maduming kapaligiran at dahil din sa mga kinakain natin. Kasama na rin ang dahilan ng mga taong nakakasalamuhan natin na maaaring makahawa sa atin. Madalas may mga nararamdaman tayo na hindi maganda sa ating katawan o kalusugan. Minsan pa nga, nakikita na at naaamoy pa natin, pero binabaliwala pa rin natin. Kasi nga, kadalasan sa atin ay saka umiilag kung kailan natamaan na. Meaning to say, hanggat hindi pa malala ang sitwasyon, ay hinahayaan o pinapabayaan lang natin. Kaya nga, madalas ay nauuwi sa kapahamakan. Kaya, paalala lang, huwag nating hayaan kung may nararamdaman tayong hindi maganda. Aksyonan agad bago pa lumala at mauwi sa malaking gastos, problema at kapahamakan. Alam nyo ba na malaking tulong sa atin na makaiwas sa malaking problema kung patuloy nating binabantayan ang ating kinakain? At huwag idedma ang hindi magandang nararamdaman o nakikita o naaamoy sa ating katawan? Kaya mahalaga na malaman natin ang mga senyales upang agad matugunan. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakisuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts or idea upang ma-share sa iba. At syempre, paki-share dahil sharing is caring. Welcome back to Nutrition TV 1. This is CJ, a content maker. At ngayon, narito ang iilan sa mga senyales na kailangan natin linisin ang ating katawan upang hindi lumala. Una, unexplained fatigue. Alam mo yung pakiramdam na lagi ka nalang pagod? Kunting galaw lang ay pagod na agad. Minsan nga, pagising natin sa umaga ay ang bigat na ng pakiramdam natin. Yung tipong hindi sapat ang tulog upang mawala ang pagod. Minsan, hindi mo maipaliwanag ang nararamdaman mong pagod. Parang laging lowbat. Minsan, pagod ang katawan na hindi mo alam ang dahilan. Mabigat ang ulo, masakit na likod, o mabigat ang pakiramdam ng katawan. Pangalawa, allergies. Kung dati wala kang mga allergies sa katawan, pero ngayon, nagsisilabasa na sila. Allergy sa kinakain, allergy sa paligid at kung ano-ano pa na dati hindi mo naman nararamdaman or hindi sensitive ang katawan o balat mo. Pangatlo, tongue coating. Pansinin mo yung dila mo. Minsan kahit anong linis mo gamit ang toothbrush ay puro puti pa rin ang dila mo imbis na pinkish. Sinyalis yan na may hindi maganda sa iyong katawan o kalusugan. Pang-apat, abnormal body odor. May mga tao na kahit bagong ligo ay mabaho pa rin ang katawan. Kakaiba ang singaw ng katawan. Kakaiba ang amoy ng katawan. Kahit tudo lagay pa sila ng deodorant o tawas, ay mabaho pa rin ang katawan. Minsan nga mas nangingibabaw pa rin ang malangsang amoy ng katawan kaysa perfume nila. Patunay at sinyalis yan na kailangan linisin ang loob ng katawan. Panglima, sugary food cravings. Yung tipong hindi buo ang araw mo kung hindi ka makakain ng matamis. Kung kumain ng matatamis ay wagas. Ayon sa research na hindi pala normal at lalong hindi maganda sa katawan ang pagkahilig sa sobrang matatamis na pagkain. Sinyalis yan na kailangan gamutin o linisin ang iyong katawan bago mahuli ang lahat. Pang-anim, bloating or constipation. Yung pakiramdam na parang laging may kabag o kumakalam ang tiyan or bloated in other term. Yung constipation naman, para sa mga hindi nakakaalam, is a condition in which you may have fewer than 3 bowel movements in a week. Stools or dumi or popo that are hard or dry or lumpy. Stools that are difficult or painful to pass. Hirap dumumi or hindi normal ang pagpupo mo
or a feeling that not all stool has pus. At syempre, masama ang pakiramdam sa tiyan. Sinyalis yan na kailangang linisin ang loob ng tiyan mo. Pang-7, irritated or dull skin. Yung tipong kung ano-ano ang tumutubo sa balat at hindi ito basta-basta nawawala. Meaning, it's either sa paligid mo or sa kinakain mo kaya hindi malinis ang dugo mo or hindi healthy ang balat. Kaya, kailangan talaga natin ng mga pagkain na makakatulong upang linisin ang katawan o dugo natin. Number 8, foggy memory or confusion. Ikaw yung tipong tao na malilimutin o madaling malito, hindi makapag-focus. Malamang, kulang sa nutrients ang katawan o brain cells. Madalas pag kulang tayo sa nutrients ay hindi maganda ang function sa brain natin. Kaya, nasisira ang ibang cells ng utak. Dahilan upang magiging malilimutin at madaling malito or hindi makapag-focus sa dapat isipin o dapat gawin. Huwag nating kalimutan na lahat ng parte ng katawan natin ay connected sa isa't isa to make it function properly. Kaya dapat alagaan natin ang mga internal organ natin. Paano? Siyempre, unang-una, sapat na intake of nutrients in our body. At saan naman ito makukuha? Siyempre, sa mga pagkain na masustansya. At hindi lang basta masustansya, kundi nakakalinis sa ating katawan. Gaya ng sabi ko, pag isa sa ating mga internal organ ay nasira o hindi maganda ang function ay umpisa ito ng pagkasira ng lahat. Kaya madalas, nagiging komplikado ang isang pasyente. Kaya hanggat maaga, alagaan natin ang mga ito. Halimbawa, sa ating colon or malaking bituka. Upang magiging healthy ito, ay kumain tayo ng panlinis dito. Alam nyo ba na ang magandang panlinis sa ating bituka ay pinya, luya, lemon at cucumber? Gawin mo lang juice or shake ay maganda na ito sa katawan or sa ating malaking bituka. Next is colon cleansing na pinagsamang celery, lemon, spinach, cucumber, luya at green apple. Or kahit isa sa mga ito ay gawin mong juice or shake. Inumin mo ito habang wala pang laman ang tiyan or bago kumain. Next is liver cleanse juice. Ito ay shake ng pinagsamang beet, cucumber, apple at cilantro. Next is lung cleanse juice. Upang mapanatiling healthy ang baga ay ugaliing uminom ng juice or shake ng pinagsamang radishes, carrots, orange, dill at lemon. Next is gut or bituka health juice. Juice or shake ng pinagsamang kale, celery, pear, ginger at lemon. Next is pH balance juice. Ay juice or shake ng pinagsamang cranberries, lemon, orange at honey upang maging balance ang acid sa ating katawan. Next is 5 best juices to cleanse our kidneys like watermelon juice, cranberry juice, lemon juice, cabbage juice, at beet juice. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Tandaan, lamang ang may alam dahil knowledge is power at dapat i-apply natin sa sarili ang ating mga natutunan. Ako po si CJ na nagpapaalala, prevention is better than cure. Thank you and until next video.